Sa pinakagitna ng kabundukang natatabingan ng makakapal na ulap at mga punong tila yumuyuko sa bigat ng kanilang misteryo, naroroon ang baryo ng San Lazaro. Isang baryong tila nalimutan na ng panahon, walang signal ng telepono, walang kuryente, at tanging gasera, kalan, at mga sinaunang paniniwala ang nagsisilbing ilaw at gabay sa mga tao roon. Tahimik ang baryo pero hindi payapa. Sa bawat pagaspas ng hangin ay may kasamang bulong. Sa bawat gabi ay may aninong gumagala, nakatingin, nakikinig, at nagmamasid. Sa baryong ito nakatira ang mag-inang sina Aling Marita, isang batikang albularya, at ang kanyang anak na si Rosa, isang dalagang maganda, mabait, at may likas na galing din sa panggagamot. Bata pa lamang si Rosa ay naturuan na siya ng kanyang ina kung paano maglaga ng dahon ng bayabas para sa sugat, kung paano bumigkas ng dasal para sa lagnat, at kung paano makiramdam kung may masamang espiritong dumapo sa katawan ng isang tao. Kilala ang mag-ina sa buong San Lazaro at maging sa mga karatig baryo. Kapag may dinapuan ng kakaibang sakit, sila ang unang tinatakbuhan. Hindi na bago sa kanila ang eksenang may dalang sugatang bata, asawang sinapian, o baka nabigla na lang nagwalat na tumba. Sa lahat ng ito, may gamot si Aling Marita at may dasal si Rosa. Ngunit sa kabila ng kanilang kabutihan, may lihim na takot ang mga taga-baryo. Sa likod ng kabundukan, may bahagi ng gubat na hindi nila pinupuntahan. Tinatawag nila itong madilim na pusod, isang lugar na sinasabing tahanan ng mga nilalang na hindi tao, mga nilalang na kumakain ng laman, sumisipsip ng dugo, at nagdadala ng kamalasan sa sinumang nakakita o nakagalaw sa kanilang teritoryo. Nagsimulang mag-iba ang takbo ng araw-araw sa San Lazaro noong isang batang lalaki, si Andoy, ay nawala habang nagpapastol ng kambing malapit sa gilid ng gubat. 3 araw siyang hinanap at nang matagpuan, ay wala ng buhay, lamog ang katawan, butas ang leeg, at may marka ng matatalas na kuko sa kanyang dibdib. Walang masabi ang mga matatanda kundi, dinala siya ng nilalang sa gubat. Sunod-sunod ang pangyayari, isang buntis ang nakunan, isang matanda ang nawalan ng paningin, at isang lalaking magsasaka ang natagpuang wala sa sarili, pawisan, at inuungol na tila hayop. Habang lumalala ang mga insidente, unti-unting bumabalik sa isipan ng mga tao ang mga alamat, tungkol sa mga mangkukulam, at higit sa lahat, mga aswang. Sa bawat kaso, dumudulog ang mga tao kina Aling Marita at Rosa. Ngunit kahit anong dasal, kahit anong orasyon, may mga sakit na hindi nila kayang lunasan. Parang may puwersang mas malakas kaysa sa kanilang kakayahan. Si Rosa, na dati laging masigla, ay nagsimulang dapuan ng mga bangungot. Gabi-gabi, napapanaginipan niya ang isang matandang babae na may mapuputing mata at mahabang buhok. Humahabol ito sa kanya habang siya ay tumatakbo sa gitna ng gubat, at sa bawat panaginip ay tila lalong tumitindi ang sakit ng kanyang ulo sa paggising. May masamang espiritu sa paligid, sambit ni Aling Marita isang gabi habang inilalagay ang langis sa palad ni Rosa. May gumagalaw sa anino. At hindi basta multo lang ang kalaban natin. Nagsimulang bumisita sa kanila ang isang misteryosong lalaki na nagngangalang Isidro, isang estranghero na nagpakilalang may hinahanap na lunas sa isang matagal ng sakit. Ngunit sa bawat pagbisita niya, tila lalong lumalala ang kapaligiran sa baryo. Nang minsang maghawak kamay sina Isidro at Rosa habang kinukonsulta siya, biglang nagdugo ang ilong ng dalaga at nawalan ito ng malay. Nagimbal si Aling Marita. Hindi normal ang ganong pangyayari. Lalong tumindi ang kutob niya na may masamang nangyayari sa paligid. Mula noon, sinimulan na niyang usisain ang mga kakaibang aktibidad sa baryo. Napansin niya ang isang matandang babae, si Aling Iska, tahimik, mapag-isa, at laging nakatingin sa kanila mula sa malayo. Si Aling Iska ay isa sa pinakamatandang residente ng San Lazaro. Walang anak, walang asawa, at tila walang kaibigan. May mga tsismis noon na siya ay nagtatago ng mga kakaibang hayop sa kanyang likod bahay, at minsang nakita raw ng isang batang babae na nagsasalita siya sa isang malaking itim na baboy. Pero walang makapangahas magsumbong. Takot ang mga tao sa maaaring kapalit. Nang gabing iyon, habang nagdarasal si Aling Marita para sa paggaling ni Rosa, napansin niyang bumubula ang bibig ng anak at nanginginig ang katawan. Pinilit niyang ipatong ang krus sa noo nito, pero tinapon ito ni Rosa, isang lakas na hindi karaniwan sa isang payat na dalaga. Dito na siya nakasiguro, hindi ordinaryong sakit ito. May kulam. May aswang. At may kinakasangkutan si Rosa na malalim at madilim. Dahil dito, nagpa siya si Aling Marita na hanapin ang pinagmulan ng sumpa. At upang labanan ito, kailangan niyang buksan muli ang matagal na niyang isinara,
ang sinaunang aklat ng itim at puting karunungan na ipinamana ng kanyang yumaong ina. Sa loob ng gabing iyon, nagsimula na ang pakikidigma ng liwanag laban sa dilim. Isang digma ang hindi pa muling nakita sa San Lazaro sa loob ng maraming henerasyon. Simula nang maranasan ni Rosa ang pagdugo ng ilong at pagkawala ng malay matapos hawakan ni Isidro, tila hindi na siya bumalik sa dating sigla. Madalas siyang tulala, palaging pagod, at kung minsan ay bigla na lamang umiiyak ng walang dahilan. Bawat gabi, ginigising siya ng mga bangungot, panaginip ng apoy, ng dugo, at ng mga matang tila nanunubok sa kanyang kaluluwa. May kulam na inilagay sa kanya, mariing sabi ni Aling Marita habang binubuklat ang lumang aklat ng sinaunang karunungan, isang itim na aklat na ipinamana pa ng kanyang sariling ina, na isang sikat na albularya noong kabataan nito. Hindi ito basta lagnat. Hindi ito usog. May taong gustong angkinin ang espiritu ng anak ko. Napilitan si Aling Marita na gumamit ng mas malalalim na ritual. Isa na rito ang pagtawag sa apat na elemento, ang apoy, hangin, lupa, at tubig, upang tukuyin kung sino ang nasa likod ng masamang enerhiya. Sa kanyang paghahain ng alay, pagsambit ng dasal, at pagsusunog ng tuyong damo ng alibhon at insenso, nakakita siya ng malinaw na senyales, isang itim na baboy, may pulang mata, na dumaan sa harap ng kanilang bahay habang isinasagawa ang ritual. Alam niyang iyon ay isang pamalit anino, isang hayop na sinasaniban ng mga mangkukulam upang hindi sila makilala sa kanilang anyo. At sa kanilang baryo, iisa lang ang taong may ganitong hayop sa bakuran. Si Aling Iska, bulong ni Aling Marita sa sarili, habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit at takot. Samantala, si Rosa ay mas lalong nilalapitan ng mga nilalang sa panaginip. Isang gabi, nagising siya sa gitna ng gabi at nakita sa salamin ang sarili niyang anyo, pero hindi siya ang nasa loob. Ang kanyang refleksyon ay nakangisi, may mapuputing mata, at bumubulong, bukas, hindi ka na ikaw. Tumakbo siya patungo sa kanyang ina, humihiyaw at umiiyak. Nanay! May kumukuha sa akin. May gusto pong pumasok sa katawan ko. Halos mawalan ng ulirat si Rosa sa takot, at muli na namang nagdugo ang kanyang ilong. Anak, hindi ako papayag. Hinding-hindi kita pababayaan, umiiyak na sagot ni Aling Marita, habang isinusubo sa kanya ang pinakuluang halamang ugat na may galing umanong pampalayas ng kulam. Ngunit kahit ang mga dasal ay tila walang bisa na. Kinabukasan, 3 sa mga alaga nilang manok ang natagpuang patay, tuyot ang katawan na parang sinipsip ng kung anong nilalang. Ang mga tanim nilang halamang gamot ay natuyo bigla, at ang balon na pinagkukunan nila ng tubig ay naging mapait at kulay dugo. Mas lalong tumindi ang kutob ni Aling Marita na si Aling Iska nga ang nasa likod ng lahat. Ngunit wala siyang ebidensya, at lalong walang makakausap sa baryo tungkol dito, takot ang lahat. Ang ilang kapitbahay ay bigla na lang nagiging malamig ang pakikitungo sa kanila, at may mga bata na hindi na pinapayagang lumapit kina Rosa. Isang gabi, lumapit sa kanila ang isang matandang lalaki na ang pangalan ay Mang Elias, dating albularyo rin na ngayoy retirado at naninirahan malapit sa gilid ng gubat. Aling Marita, anya, may nais akong ipagtapat. Nakita ko si Aling Iska isang gabi, habang may kabilugan ng buwan. May hawak siyang pulang manok at may altar na puno ng butot laman ng hayop. Nagsasagawa siya ng ritual sa likod ng bahay. Napamura si Aling Marita sa galit. Kaya pala, iyon ang gabi ng unang magkaroon ng pag-atake kay Rosa. Ngunit ayon kay Mang Elias, may mas masahol pa, hindi lang basta kulam ang ginagawa niya. Isa siyang aswang na mangkukulam. May dugong itim. Hindi lang siya naglalagay ng sakit, kinukuha niya ang kaluluwa ng biktima, dahan-dahang inaalisan ng damdamin, alaala, at pagkatao. Napaupo si Aling Marita. Hindi niya inaasahan na ganito kalalim ang kanilang kalaban. Nang sumunod na gabi, nagdasal siya ng buong lakas at taimtim habang hawak-hawak ang krus ng kanyang ina. Diyos ng langit, mga espiritu ng liwanag, tulungan niyo ako. Huwag niyong hayaan na makuha nila ang anak ko. Doon niya naisip ang matagal na niyang iniiwasan, ang tawagin ang mga tagapangalaga ng gubat, mga espiritong neutral na pwedeng makipag-ugnayan sa sinuman basta't may sapat na alay at karunungan. Ngunit delikado ito. Kapag mali ang dasal, maaaring isara ng espiritu ang isip ng nagsasagawa at hindi na ito bumalik sa katinuan. Sa huling panalangin bago ang gabi ng ritual, sinabi niya sa anak, "Anak, anuman ang mangyari, huwag kang tatakbo. Huwag kang iyak. Kapag naramdaman mong may ibang boses sa loob mo, labanan mo."
Dahil kung hindi, hindi na ikaw ang babalik sa katawan mong iyan. At sa gabi ng kabilugan ng buwan, sa gitna ng ulilang palayan, nagsimula si Aling Marita ng isang sinaunang ritual na tanging mga tunay na albularyo lamang ang may alam. Ang pagbubukas ng daang espiritual upang matunton ang pinagmulan ng kulam at palayasin ito. Habang umiihip ang hangin at sumasayaw ang apoy sa harap ng altar, narinig niya ang boses ng espiritu, gusto mong bawiin ang anak mo. Kailangang sumabak ka sa lupang hindi mo kilala. May presyo ang bawat dasal, Marita. Ngunit bago pa siya makasagot, nagsimulang umalon ang lupa. At mula sa dilim, isang aninong babae ang lumitaw, maputla, nakalutang, may mga mata na parang walang buhay. Si Rosa. Rosa, bulong ni Aling Marita, halos hindi makapaniwala sa nakikita. Sa harap niya ay ang kanyang anak, ngunit wala ni anong bakas ng pagkatao sa mga mata nito. Ang balat ni Rosa ay namumutla, tila piniga ng buhay, at ang kanyang bibig ay bahagyang nakabuka, tila may inaamoy, tila may inaabangang utos. Hindi siya nagsasalita. Hindi rin siya kumikilos. Nakatayo lamang siya sa likod ng altar ng kanyang ina, nakalutang na parang nililipad ng isang hangin na hindi para sa mundo ng mga buhay. Hindi ikaw yan anak, labanan mo yan, iyak ni Aling Marita habang pilit na iniaabot ang kamay sa anak. Ngunit sa halip na lumapit, biglang gumalaw si Rosa, tumagilid ang ulo nito sa isang anggulong hindi pangkaraniwan, at mula sa kanyang lalamunan ay lumabas ang isang mahinang tinig na hindi siya. Hindi mo na siya maibabalik, Marita. Napaurong si Aling Marita, ngunit agad din siyang bumalikwa sa pagkabigla. Wala kang karapatang kunin ang anak ko. Hindi siya iyo. Isinubo niya ang isang puting insenso sa apoy, at lumaganap ang makapal na usok na may halong bulong at dasal. Sumabay sa usok ang malalalim na orasyon, Dominus, Sanctum Elementorum, ilayo mo sa dilim ang kaluluwa ng aking anak. Biglang napaatras si Rosa, at tila may pumipigla sa kanyang katawan. Napasigaw siya, isang sigaw na hindi niya boses. Tila halakhak na may halong sakit, galit, at kasakiman. At sa sigaw na yon, nagsimulang lumindol sa paligid. Ang mga dahon sa paligid ng altar ay nagliyab, at mula sa kadiliman ay may lumabas na aninong nilalang, isang babae, mahaba ang buhok, baluktot ang katawan, at may mga pakpak na parang paniki. Ako ang kanyang tagapagdala. Ako ang kinikilala niyang ina ngayon. Aswang, singha ni Aling Marita habang dinudukot ang isang matulis na pako mula sa ilalim ng altar. Ang pakong ito ay gawa sa pilak na ipinabasbas pa ng kanyang lola sa isang liblib na simbahan sa Bicol, at ginagamit lang ito sa mga ritual ng paninira ng sumpa. Kung ina ka, bakit mo siya sinasaktan? Tanong ni Marita, nanginginig ang kamay. Para lumaya siya. Para sumama sa lakas, hindi sa kahinaan mo. Napagtanto ni Marita na hindi lamang ito simpleng kulam, isang pagsasanib ito. Pinasok ang katawan ni Rosa upang gamitin siya bilang daanan, bilang tulay, upang makabalik ang isang matandang espiritu ng aswang na pinatalsik noon ng kanilang ninuno. Isang paghihiganti. Pumikit si Aling Marita. Tumulo ang luha. Kung kailangang makipagsabayan ako sa dilim para lang mailigtas ang anak ko, gagawin ko. Dinampot niya ang huling sangkap ng kanyang ritual, ang dugo ang patak mula sa puso ng punong nara na siya niyang pinaghirapang kunin nang walang pahintulot ng espiritu ng gubat. Isa itong bawal, ngunit sa ganitong laban, walang batas ang hindi niya kayang sirain. Habang isinasaboy ang dugo sa apoy, binigkas niya ang huling bahagi ng orasyon, isang dasal na hindi na ginagamit sa makabagong panahon, sa ngalan ng liwanag, sa lakas ng aking dugo at alaala ng aking angkan. Hinihiling ko ang pagkakatanggal ng anumang kadilimang pumasok sa kanyang katawan. Lumisan ka, hindi ka kabilang dito. Isang nakakabinging hiyaw ang sumunod, nagulat maging ang mga hayop sa paligid. At sa isang iglap, natumba si Rosa, nawalan ng malay. Huminga ng malalim si Marita, lumapit sa anak, at tinapik ang pisngi nito. Anak-anak, gising. Rosa, unti-unting dumilat si Rosa, nangingilid ang luha. Nanay, ang sakit po pero naririnig ko kayo. Ilang beses akong tinatawag ng boses na yon. Pero hindi ko kayo iniwan. Yumakap si Marita sa anak ng buong higpit. Mabuti at lumaban ka, anak. Hindi lahat ng sinaniban nakakabalik. Pero hindi pa tapos ang lahat. Pagka-uwi nila sa bahay, napansin nilang bukas ang pinto. Sa sahig, may isang salita na isinulat gamit ang dugo ng manok, simula pa lang ito. Walang ibang may kakayahang gawin yon kundi si Aling Iska. At sa kinagabihang iyon, sa ilalim ng madilim na ulap, tumunog ang kakaibang huni ng mga paniki.
Tumahol ng sunod-sunod ang mga aso. At ang mga aninong dati nagtatago sa likod ng mga puno ay nagsimulang lumabas, tila handa na sa isang digmaang matagal ng pinaplano. Ang sanlibutan ng liwanag at kadiliman ay muling magtatagpo, at nasa gitna nito ang mag-inang sina Aling Marita at Rosa, mga albularyang itinulak sa hangganan ng kanilang kakayahan. At sa susunod na gabi, magsisimula na silang maghanda. Kinabukasan, habang umaambon at mababa ang ulap sa baryo, nagising si Aling Marita sa isang hindi pangkaraniwang panaginip, isang lumang bahay sa gitna ng kabubatan, isang batang babae na umiiyak sa loob ng kulungan, at isang matandang babae na may mga matang pula ang laman nakatayo sa likod nito. Pagmulat niya ng mata, may liwanag na kulay kahel ang langit, senyales ng isang masamang pangyayari. Hinawakan niya ang kanyang anting-anting, ang kiputing mutya, na iniwan ng kanyang lola, at biglang lumamig ang hangin. Alam niyang nagbabadya ang panganib. Hindi pa tapos ang pagsanib kay Rosa, at higit pa roon, nagsisimula ng magising ang mga lumang nilalang na matagal nang ipinatapon sa gilid ng kasaysayan. Sa pag-uusap nilang mag-ina, inamin ni Rosa na may mga alaala siyang hindi kanya. Ma, may mga nakikita akong imahe, mga kababaihang nakatali, mga sigaw ng mga bata, at may lugar na parang kulungan sa ilalim ng lupa. Parang templo, pero gawa sa buto. Nanginginig ang tinig ni Rosa habang ikinukwento ito. At lalong tumindig ang balahibo ni Aling Marita. Anak, ang ibig sabihin niyan, hindi lang basta espiritu ang pumasok sa'yo. Isa siyang matandang aswang na albularyo, isang uri ng nilalang na pinatalsik pa ng ating lahi. At ang mga alaala niya na ipapasa sa sinumang katawan na masaniban niya. Napagtanto ni Marita na hindi sapat ang simpleng orasyon at panggagamot. Kailangan niyang harapin mismo ang ugat ng kasamaan, ang pinanggalingan ng espiritu. At para magawa iyon, kailangan niyang balikan ang isang lugar na iniwasan na ng kanilang pamilya sa loob ng 3 henerasyon, ang bahay na bato sa Sitio Libis Ligaw, isang abandonadong lugar sa paanan ng bundok na dati pag-aari ng isang kulto ng mga itim na albularyo. Bago sila lumisan, tinawagan ni Marita si Mang Elias upang humingi ng tulong. Sa pag-uusap nila, nabunyag na may koneksyon si Aling Iska sa kultong iyon, isa siyang apo sa tuhod ng pinunong tinatawag na Dagaang, ang isa sa pinakamabangis na mangkukulam noong panahon ng mga Kastila. Marita, babala ni Mang Elias, kapag pinasok mo ang bahay na bato, wala ka ng atrasan. Iyon ang templo ng kanilang lahi. Hindi lang si Iska ang babangon, buong ang kanya. Ngunit desidido si Marita. Hindi lang para kay Rosa, kundi para sa lahat ng kabataan sa baryo na maaaring mapasahan ng sumpa kung hindi ito mapuputol. Pagdating nila sa Sitio Libis Ligaw, hindi na sila tinanggap ng mga tao. Ang mga residente ay tahimik, halos hindi tumitingin sa kanilang direksyon. May mga palatandaan sa daan, buntot ng pusa na nakapako sa poste, tuyong damo na nakatikwas, at mga larawang may tusok sa mata. Senyales ito ng pagtanggi at babala. Hindi natin kailangan ang pahintulot nila, bulong ni Marita. Ang kailangan natin ay ang tapusin ang digmaan ng lahi. Sa gitna ng gubat, narating nila ang bahay na bato, itim ang kulay nito, parang nasunog pero nanatiling buo. Napapalibutan ito ng matataas na damo at mga puno ng balete. Sa bawat paglapit, lumalakas ang kabog ng puso ni Rosa, na para bang may ibang sigaw sa loob ng kanyang utak. Manaririnig ko na naman siya. Huwag tayong pumasok, sabi niya. Ngunit nagpa siya si Marita na lumapit pa. Naglagay siya ng pulang sinulid sa kanilang mga pulso, isang sinaunang panangga para huwag maligaw sa daan ng espiritu. Sa kanyang hawak, may baon siyang langis ng nyog na may abo ng punong kamagong, isang sangkap na nakalalaban sa aswang at kulam. Pagbukas nila ng pinto, bumungad ang isang matinding amoy, hindi ng patay na hayop, kundi ng luma at buhay na kasamaan. Ang sahig ay may mga bakas ng anino, parang may gumagapang, at ang mga pader ay puno ng ukit, mga dasal na pabaliktad, mga mata na parang nakatitig kahit saan ka tumingin. Habang iniikot nila ang loob, biglang sumara ang pinto sa likuran nila. Nabitawan ni Rosa ang kanyang lampara, at napuno ng dilim ang paligid. Sa gitna ng katahimikan, may tinig na umalingaw-ngaw mula sa itaas, Marita, bumalik ka rin. Oras na ng pagtutuwid. Oras ng pagbawi. Biglang nagliyab ang mga kandila sa gilid ng altar ng bahay. Doon nila nakita ang isang larawang itinago sa lumang balutan, ang larawan ng ina ni Marita, si Aling Pilar, na noon pa'y pumanaw na, ngunit sa likod ng larawan, may nakasulat na, Panginoon ng Gabi. Maang lola po, miyembro siya, gulat na tanong ni Rosa. Hindi makasagot si Marita. Ngunit sa kanyang puso,
alam niyang may itinatago ang kanyang ina na matagal nang ipinasa sa kanya, hindi lang ang kakayahang manggamot, kundi ang kakayahang sumira kapag kinakailangan. Sa huling bahagi ng gabi, sinimulan nilang linisin ang lugar. Sa bawat dasal at bawat iwinisik na langis, humahawak ng balanse si Marita. Ngunit bigla siyang nadapa, at sa pagbangon, nakita niyang may mga aninong naglalakad sa paligid ng bahay. Mga nilalang na walang mata. May pakpak. May buntot. At lahat sila nakatingin kay Rosa. Mabinubuksan nila ang lagusan. Gusto nilang kunin ako muli. Ngunit bago pa sila makalapit, tinindig ni Marita ang kanyang kamay, at binigkas ang dasal ng pagsara. Isara ang pinto ng madilim, ilayo sa amin ang kasalanan ng aming lahi. Sa ngalan ng dugo ng liwanag, ipako sa lupa ang nilalang ng dilim. Muling nanginig ang buong bahay. Tumilapon ang anino. At muling nagsara ang pinto ng lumang lagusan. Ngunit sa huling sandali bago sila makalabas, may tinig na muling nagsalita, Marita, kaya mong gamutin. Pero kaya mo rin patayin. Anong pipiliin mo sa huli? Pagka-uwi mula sa bahay na bato, hindi agad nakatulog si Marita. Ang tanong na bumabagabag sa kanya ay paulit-ulit na sumasagi sa kanyang isip, kaya mong gamutin pero kaya mo rin patayin. Anong pipiliin mo? Alam niyang hindi lang iyon babala, isa itong paalala ng kanyang pinagmulan. Bago pa man siya naging albularyo, si Marita ay ipinanganak sa lahing may malalim na koneksyon sa sinaunang medisina at mahika. Ang kanyang ina, si Aling Pilar, ay kilala sa buong rehiyon bilang isang tsiputing manggagamot. Ngunit may bahagi ng kasaysayan ng kanilang pamilya na hindi binabanggit, ang kanyang ninunong si Agurang Apong Lakay. Isang albularyong nagtatag ng lihim na sanggunian na pinagsasaniban ng liwanag at dilim upang mapanatili ang balanse sa mundo ng mga tao at nilalang. Habang inaalagaan si Rosa, na hindi pa rin ganap na nakaka-recover, muling binuksan ni Marita ang bowl ng kanyang ina. Nandoon ang mga lumang libro, lumang pamahid, at isang pulang aklat na may pamagat na pag-ahon ng dalawang lahi. Sa unang pahina nito, may sulat kamay na mensahe, ang tunay na albularyo ay hindi lamang gumagamot, nagsasakripisyo rin. Kapag dumating ang oras, anak, ikaw ang magpapasya kung sino ang ililigtas at sino ang kailangang mawala. Sa pagbabasa ni Marita, nalaman niyang ang kanilang lahi ay pinagpala ng dalawang uri ng kapangyarihan, ang ginhawa, isang kapangyarihang nagpapagaling, at ang gapang, isang lakas na kayang pumatay ng espiritu. Ngunit ang paggamit ng igapang ay may kabayaran, ang pagkaputol ng kaluluwa ng isa sa iyong mahal sa buhay. Bumalik sa alaala niya ang mga pangyayari noong bata pa siya, ang pagkawala ng kanyang ama na hindi kailanman na ipaliwanag. Ngayon niya lang naunawaan, ginamit ng kanyang ina ang igapang para maprotektahan siya mula sa isang espiritong nais siyang angkinin noong siya'y sanggol. At ang kabayaran? Buhay ng kanyang ama. Ngayon siya na ang nasa parehong sitwasyon. Sa kanyang pagninilay, biglang dumating si Mang Elias, may dalang balita, Marita, si Aling Iska ay wala na sa baryo. Ayon sa mga bata, umalis siya bago sumikat ang araw. Pero may iniwang babala sa likod ng simbahan. Nagmadali silang pumunta roon, at sa pader ng lumang simbahan, gamit ang dugo ng kalabaw, nakasulat, 3 gabi na lang, at ang bagong espiritu ay isisilang. Sa araw ng dugo, pipili ka, buhay ng anak mo o ang bayan. Alam ni Marita kung ano ang ibig sabihin nito. Ibinubuntis na ni Rosa ang espiritu ng matandang aswang. Hindi sa laman, kundi sa kaluluwa, at sa pagsapit ng 3 gabi, kung hindi ito mapipigilan, tuluyan nang mamumuhay sa katawan ng anak niya ang halimaw na si Dagaang. Hindi pwedeng hintayin yon. Sa tulong ni Mang Elias at ng ilan pang natitirang matatanda sa baryo na tapat sa angkan ni Marita, naghanda sila ng sinaunang ritual, ang pagsalin ng apoy. Isa itong pagsubok na kayang magputol ng tulay sa pagitan ng espiritu at laman, ngunit lubhang delikado. Kailangan nilang magsunog ng halamang itim na uwak, ipalibot ito kay Rosa, at ipasok siya sa gitna ng apoy habang binibigkas ang orasyon ng sipaghiwalay. Ngunit may kondisyon, ang kaluluwang mawawala ay hindi na babalik kailanman. Ibig sabihin, sambit ni Rosa, kapag nagtagumpay tayo, maaaring mamatay ako o mawala ang isang bahagi ng aking pagkatao. Alam ko, anak. Pero ito lang ang paraan para tuluyang maputol ang koneksyon mo sa kanya. Sa gabi ng ritual, tahimik ang baryo. Hindi na lumalabas ang mga tao, at ang mga pusa at aso ay tila na paralisa. Sa gitna ng kagubatan, sinimulan ang seremonya. Umupo si Rosa sa gitna ng bilog na apoy, habang hawak ni Marita ang lumang anting-anting ng kanyang ina.
Nagsimula siyang bigkasin ang orasyon, sa lakas ng apoy, sa bitag ng dugo, ihiwalay ang nilikha sa nilalang, ang laman sa dilim, ang anak sa tagapamuno ng gabi. Habang binibigkas ito, nagsimulang mag-iba ang anyo ni Rosa. Ang kanyang mata ay nagkulay itim, at ang kanyang buhok ay pumuti ng kusa. Mula sa kanyang bibig, may usok na lumalabas, itim, mabaho, at tila may hugis ng tao. Lalabas na siya, sigaw ni Mang Elias. Biglang lumitaw sa paligid ang anino ni Dagaang. Umiikot ito sa apoy, sinusubukang pasukin muli ang katawan ni Rosa. Ngunit agad siyang hinarangan ni Marita. Hawak niya ang igapang-i ang huling kapangyarihan na iniwan ng kanyang ninuno. Isang dasal ang kanyang isinigaw, gapang ng liwanag, punitin ang ugnayan. Sa ngalan ng dugo ko, itakwil ang sumanib sa aking anak. At sa huling salita, isang malakas na liwanag ang bumalot sa kanilang paligid. Tumigil ang mundo sa pag-ikot at sa loob ng ilang segundo, katahimikan. Nang bumalik ang lahat sa normal, nakahandusay si Rosa, hindi gumagalaw. Nilapitan siya ni Marita. Anak. Rosa. Dumilat si Rosa pero hindi nagsalita. Ang kanyang mata balik sa dati. Ngunit may kalmadong lungkot sa kanyang mukha. Naiwala na siya sa loob ko. Pero may bahagi rin ng sarili ko ang nawala. Niyakap siya ni Marita, umiiyak. Alam niyang iyon ang kabayaran. Ngunit para sa kanya, sapat na ang buhay ng anak niyang malaya, kahit kulang, kaysa sa masaniban ng kadiliman ng buong buo. Sa malayo, mula sa anino ng mga punong kahoy, isang pares ng pulang mata ang nakamasid. Hindi pa tapos ang laban. At ang tanong ay hindi na lang tungkol sa espiritu, kundi tungkol sa lahing usbong mula sa halimaw na nais isilang sa bagong katawan. Makalipas ang ilang araw matapos ang ritual ng pagsali ng apoy, tahimik ang buong baryo. Wari na balot ng malakaluskos na katahimikan ang paligid, parang may hinihintay na dumating. Kahit ang mga manok ay hindi tumitilaok sa umaga, at ang mga batang dati naglalaro sa labas, ay hindi na lumalabas ng bahay. Ngunit sa kabila ng katahimikan, nararamdaman ni Marita na may mas malalim pang nangyayaring paggalaw sa mundo ng espiritu. Habang nagpapahinga si Rosa, napapansin ng ina ang pagbabago sa anak, hindi na siya nangangarap ng masama, pero tila naging tahimik, laging nakatitig sa malayo, at may mga biglaang salita na lumalabas sa kanyang bibig na hindi maintindihan, mga sinaunang wikang hindi na ginagamit. Isa lang ang ibig sabihin nito, hindi tuluyang naputol ang koneksyon kay Dagaang. Habang kinakausap si Mang Elias ukol dito, nabanggit ng matanda ang isang lumang seremonya na hindi pa kailanman na isagawa ng buo sa panahon nila, ang itim na binyag. Hindi ito normal na binyag, Marita, babala ni Elias. Ito'y isang ritual para sa mga pinanganak sa pagitan ng liwanag at dilim. Isang uri ng selyo para tuluyang maputol ang kaluluwa ng demonyo sa laman ng tao. Pero hindi pinanganak si Rosa sa dilim, giit ni Marita. Hindi. Pero isinilang ang kanyang kaluluwa muli sa gabi ng ritual. Ibig sabihin, isa siyang buhay na tagapagdala, dalawang mundo ang humahawak sa kanya ngayon. At kung hindi siya mabibinyagan sa tamang paraan, maaaring siya mismo ang maging tulay para makatawid ang mga nilalang ng kadiliman sa mundo natin. Mabigat ang pasya, ngunit alam ni Marita na walang ibang paraan. Kailangang isagawa ang itim na binyag. Ang simula ng ritual dinala nila si Rosa sa pinakatagong bahagi ng kagubatan, sa ilalim ng kuweba ng Bukal ng Alapaap, isang sagradong lugar kung saan, ayon sa alamat, pinaniniwala ang bumaba ang mga unang espiritu upang magbigay gamot at karunungan sa mga ninuno. Ngunit ito rin ang lugar kung saan isinasagawa ang pinakamadilim na mga seremonya upang ihiwalay ang katawan sa mga espiritong matigas ang kapit. Si Rosa ay kailangang maligo sa tubig ng bukal habang binibigkisan ng itinim na hibla ng anting-anting ang kanyang katawan. Ang tubig ay halo ng dagta ng punong kamagong, dugo ng manok na itim, at langis ng sambong. Lahat ng ito ay may layunin hindi lamang upang linisin, kundi upang ipagsara ang daanan ng kaluluwa. Sa pagsisimula ng ritual, si Mang Elias ang tumayo bilang tagapagpadyak, ang tagapangalaga ng dasal. Si Marita ang mismong magbibinyag. At si Rosa, nakaupo sa gitna ng bilog na putik, na sinindihan ng apoy mula sa luma nilang altar. Bago ko simulan ito, anak, sabi ni Marita, gusto kong malaman mo baka pagkatapos nito, hindi na ikaw ang dating ikaw. Maaaring magbago ang puso mo. Ang alaala mo. Baka hindi mo na ako maalala bilang ina mo. Tahimik si Rosa. Ngunit maya-maya ay nagtanong siya, masasama ba ang mga nilalang na yon, ma? Lahat ba ng aswang ay dapat patayin? Nagulat si Marita.
Bakit mo tinatanong? Nakita ko sila sa panaginip. May mga batang aswang na umiiyak. Sinasabing pinalaya sila, pinatay kahit hindi pa sila nakakapanakit. Pinanganak lang silang ganon. May mga tulad ko rin pala, May. Lalong bumigat ang loob ni Marita. Anak, hindi lahat ng nilalang ay dapat patayin. Pero may mga espiritu na hindi na nagpapaliwanag, ang gusto lang nila ay sumakop, manira, at patayin ang hindi sumusunod. Tumango si Rosa. Kung ganon tulungan mo akong isara ang daanan nila. Kahit ang ibig sabihin nun, mawala ang bahagi ng sarili ko. Pagpasok ng dilim ng buhusan ng tubig ang katawan ni Rosa, nagsimulang manginig ang lupa. Tumayo ang mga apoy. Nagdilim ang langit. At mula sa labas ng kuweba, may mga tunog ng pagaspas, at parang naglalakad sa mga ugat ng puno. Magsisimula na, sigaw ni Elias. Ituloy mo na, Marita. Binigkas ni Marita ang orasyon, sa tubig ng kapanganakan, sa langit ng kasaysayan, sa dugo ng pagbabago, isinisilang kita bilang anak ng liwanag. Sa ngalan ng ating mga ninuno, itinatakwil ko ang nilalang ng gabi. Ngunit biglang sumigaw si Rosa. Ang kanyang katawan ay tila sinusunog mula sa loob. Mula sa kanyang bibig, muli lumabas ang itim na usok, ngunit sa pagkakataong ito, may anyo na, isang babae, nakaitim, may pakpak ng paniki, at may buntot ng ahas. Si Dagaang. Hindi niyo ako maitataboy, sigaw ng espiritu. Sa katawan ng anak mo, muli akong isisilang. Pilit nitong bumalik kay Rosa, ngunit agad na sinigawan ni Marita ang huling bahagi ng dasal, sa ngalan ng puso ko, katawan ko, at buhay ko, kapalit man ng alaala ng aking anak, isinusumpa kitang hindi na makabalik sa mundong ito. Biglang bumalot ang liwanag sa loob ng kuweba. Nasunog ang espiritu ni Dagaang sa gitna ng liwanag ng tubig at apoy. At tuluyang nawala hindi na lang sa katawan ni Rosa, kundi sa lahat ng daanan patungo sa mundo ng tao. Pagkatapos ng binyag tumahimik ang lahat. Ang apoy ay namatay at ang tubig ay naging malinaw. Si Rosa nakahandusay ngunit humihinga. Dahan-dahang nagmulat ng mata. At tumingin kay Marita. Ina, bulong niya. Bakit ako nandito? Napaluha si Marita. Alam niyang totoo ang babala na wala ang ilang bahagi ng alaala ni Rosa. Ngunit para sa kanya, sapat na ang buhay ng kanyang anak. May pag-asa pa. Ngunit habang lumalakad silang pauwi, isang bagay ang hindi nila alam, ang huling piraso ng espiritu ni Dagaang ay hindi tuluyang nasira, na itago ito ng isang ibang nilalang na nandoon sa paligid. Isang batang babae na pinanood ang buong ritual mula sa malayo. At sa kanyang kamay, may hawak siyang piraso ng itim na bato, ang itlog ng kadiliman. Hindi alam ni Marita at Rosa na may isang matang-matamang nakamasid sa bawat hakbang ng kanilang ritual sa kuweba. Mula sa lilim ng mga punong-punong kahoy, tahimik at halos hindi humihinga ang isang batang babae, mga 10 taong gulang, nakasuot ng kupas na damit, madungis, at may kakaibang ningning sa mata. Sa kanyang kamay, mahigpit niyang hawak ang isang itim na bato na tila umiinit tuwing nararamdaman nito ang presensya ng mga makapangyarihang orasyon. Hindi ito ordinaryong bato, ito ang itlog ng kadiliman, isang sinaunang sisidlan ng espiritu, kayang ikubli ang kaluluwa ng kahit pinakamalakas na nilalang sa dilim. Siya si Lyra, ang huling tagapagmana ng lahing mangkukulam na pinatapon sa kabundukan 1 dekada na ang nakalilipas. Ang nakalipas ni Lyra si Lyra ay anak ng isang mangkukulam at isang dating albularyo na nagtagpo sa gitna ng kaguluhan ng dalawang magkasalungat na mundo. Sa pag-ibigan ng kanyang mga magulang, ipinanganak siya, isang nilalang na may kakayahang magdala ng buhay o kamatayan sa pamamagitan ng pag-isip pa lamang. Ngunit sa panahong iyon, ang mga tulad niya ay hindi tinatanggap. Sa murang edad, nakita niya kung paanong sinunog ang kanyang ina sa harap ng simbahan, at si Lyra ay pilit pinagtangka ang itaboy sa kabundukan ng mga taong takot sa kanyang kakayahan. Ngunit sa halip na mamatay, doon niya natuklasan ang itlog ng kadiliman, isang sisidlan na iniwan ng pinunong si Dagaang. Sa bulong ng hangin, sa alingawgaw ng gabi, kinausap siya ng espiritu ng matandang aswang at pinangakuan, kapag handa ka na, magiging tulay ka ng aking muling pagbangon. Nang masaksihan ni Lyra ang ritual ng itim na binyag, nakita niyang nanghina si Dagaang, ngunit hindi tuluyang nawala. Bago pa man ang huling dasal ni Marita, sinipsip ng itlog ng kadiliman ang huling himaymay ng espiritu ng matanda. Ngayoy hawak niya ito. Buhay at naghihintay ng tamang katawan. Ang pagkabalisa habang bumabalik sa normal ang buhay sa baryo,
unti-unti ring bumabalik sa alaala ni Rosa ang mga fragmento ng kanyang nakaraan. May mga panaginip siyang hindi niya maipaliwanag, mga aninong nakatingin sa kanya sa salamin, mga tinig ng mga batang umiiyak sa dilim, at mga bulong na nagsasabing, ikaw ang susi, ikaw ang tulay. Samantala, si Marita ay hindi mapakali. Kahit tapos na ang ritual, ramdam niyang may hindi pa rin natatapos. Isang gabi, habang nag-aalay ng dasal sa altar ng kanilang bahay, biglang nangisay ang kandila at namatay ang apoy. May biglang sumulat sa pader gamit ang abo ng uling, hindi niyo kayang sirain ang piniling isilang muli. Dito napagtanto ni Marita, may ibang nilalang ang nagkukubli sa paligid, at ito ay may layuning buhayin si Dagaang sa pamamagitan ng ibang sisidlan. Agad siyang nagpunta kay Mang Elias. Kailangan nating tukuyin kung sino ang may hawak ng itlog, anya. Hindi pwedeng mabuhay muli si Dagaang, hindi na natin siya kayang pigilan kapag lumipat na siya sa bagong katawan. May paraan, sagot ni Elias. Ngunit delikado. Kailangang hanapin ang tagabantay ng aklat ng anino sa kabundukan ng Hilaga. Siya lang ang makapagsasabi kung paano tuluyang wasakin ang itlog ng kadiliman. Ang pagtatangka ni Lira habang nagpupulong sina Marita, tahimik namang pinaplano ni Lira ang susunod na hakbang. Kailangan niyang hanapan ng katawan ang espiritu ni Dagaang at si Rosa ang perpektong sisidlan. Ngunit ngayon na malinis na ito, hindi na basta-basta mapapasukan. Ang solusyon? Sirain muli ang balanse sa kaluluwa ni Rosa. Sa gitna ng gabi, pinasok ni Lira ang panaginip ni Rosa gamit ang itim na alikabok ng itlog. Sa kanyang panaginip, nakita ni Rosa ang kanyang ina na may hawak na patalim at isinusumpa siyang wala ng pag-asa. Nakita rin niya ang mga taong baryo na tinataboy siya, tinatawag siyang anak ng demonyo. Habang naglalakad siya sa ulan, narinig niya ang bulong, bumalik ka sa akin, at walang sinuman ang makakasakit sa iyo. Pagkagising ni Rosa, nanginginig siya. Sa kanyang palad, may bakas ng abo. Nay, umiiyak niyang bulong. Parang may bumabalik, hindi ko na alam kung sino pa ako. Paglalakbay sa kabundukan sa sumunod na araw, nagpasya si Marita, Rosa, at si Mang Elias na pumunta sa Hilaga upang hanapin ang tagabantay ng aklat ng anino. Sa loob ng isang lumang kuweba, sinalubong sila ng matandang babae na puting-puti ang mata, bulag ngunit tila nakakakita ng mas higit sa liwanag. Dala niyo ang bigat ng dalawang mundo, bulong nito. Ang itlog ay hindi basta-basta sinisira. Kailangan itong isalang sa apoy ng tatlong katotohanan, ang tunay mong pangalan, ang iyong kinakatakutan, at ang hinahangad ng puso mo. Kung alinman sa tatlong ito ang hindi matapat, mananatiling buo ang espiritu sa loob. Dito nahinto si Marita. Ano ang tunay na hinahangad ni Rosa? At paano nila matutukoy ang tunay na pangalan ng espiritong laman ng itlog? Walang oras, dagdag ng tagabantay. Ang pagsikat ng 3 buwan ay simula ng pagpisa. Kapag nangyari iyon, babalik si Dagaang, hindi bilang multo, kundi bilang bagong nilalang na may laman at buto. Sa pagtatapos ng part 7, handa nang simulan ang huling bahagi, ang pinakamalaking labanan at desisyon sa pagitan ng liwanag at dilim. Sabihin mo 3 gabi bago ang pagpisa ng itlog ng kadiliman, bumalik sina Marita, Rosa, at Mang Elias sa baryo dala ang babala ng tagabantay, kung hindi nila masusunod ang 3 susing katotohanan, ang tunay na pangalan, kinakatakutan, at hinahangad ni Rosa, ay magbabalik si Dagaang, mas malakas at mas mapanira kaysa dati. Ang paghahanda inilagay nila ang itlog sa gitna ng sagradong bilog sa loob ng tahanang albularyo ni Marita. Inilibot ito ng mga anting-anting, langis ng nyog, at itim na asin upang pigilan ang maagang pagpisa. Ngunit nagsimulang mag-init ang itlog, isang palatandaan na nagigising na ang espiritu sa loob. Habang natutulog si Rosa, muling pinasok ng mga bangungot ang kanyang isipan. Sa panaginip, naroon si Lira, nakatayo sa ibabaw ng itlog, hawak ang kamay ni Dagaang na tila isinisilang mula sa itim na usok. Anong tunay mong pangalan, Rosa? Tanong ng espiritu. Rosa, sagot niya, nanginginig. Hindi. Ipinangalan ka lang ni Marita. Ano ang tunay mong pangalan, ang pangalan ng iyong kaluluwa? Naputol ang panaginip. Pagkagising, humihingal si Rosa at nanginginig. Nay, may kulang. Hindi ako si Rosa lang. Parang may pangalan pa akong mas malalim, anak, yan ang susi, sabi ni Marita. Hanapin natin yan bago maghating gabi ng 3 araw. Ang katotohanang itinago, nagpunta silang muli kay tagabantay ng aklat ng anino. Doon nila nalaman ang kasaysayan ni Rosa, na siya'y ipinanganak sa panahon ng pagkakasagupa ng mga albularyo at aswang,
at iniligtas ng espiritu ng isang diwatang tagapamagitan. Bago tuluyang mapatay ng aswang ang kanyang ama, isinumpa nitong ang kaluluwa ng bata ay paglalagyan ng hinaharap na espiritu ni Dagaang. Ang pangalan ni Rosa noong isinilang siya ng diwata ay Lunara, ang ibig sabihing ilaw sa dilim. Isa siyang nilalang na nilikha upang balansihin ang dalawang mundo, kaya't siya ang perpektong sisidlan para kay Dagaang. Ngunit naging tao siya dahil kinupop ni Marita bilang kanyang anak. Kung hindi mo kikilalanin ang pangalang Lunara, hindi mo magagapi ang itlog, wika ng tagabantay. Kailangan mong yakapin ang buo mong pagkatao, kasama ang bahagi mong hindi mo naiintindihan. Ang araw ng pagsilang sumapit ang gabi ng 3 buwan, isang bihirang pangyayaring sinasabing nagbubukas ng mga bitak sa pagitan ng mga mundo. Sa baryo, nagsimula ng lumamig ang hangin. Nagkakandila na ang mga tao, habang ang mga matatanda ay tahimik na nagdarasal, dama ang nalalapit na kapahamakan. Si Lira, nakasilong sa lilim ng simbahan, hawak ang huling ginhawa ni Dagaang, isang piraso ng itim na kaluluwa. Ngayong malapit nang mapisa ang itlog, alam niyang panahon na upang siya mismo ang ialay bilang daanan ng pagbabalik. Ngunit biglang naramdaman ni Lira ang sakit sa kanyang dibdib. Ang itlog ay tumatanggi sa kanya. Naghahanap ito ng orihinal nitong sisidlan, si Rosa. Ang huling ritual sa gitna ng patsyo ng baryo, inilibot nila ang itlog sa loob ng 3 bilog ng pangalan. Sa loob nito, binigkas ni Rosa ang pangalang Lunara, habang tinatanggap ang kanyang 2 kalikasan, ang pagiging anak ng liwanag at anak ng dilim. Bilog ng takot, dito niya hinarap ang kanyang bangungot, habang sinasalubong ang multo ng kanyang nakaraan. Nakita niya ang kanyang sarili na isang nilalang na kinatatakutan ng tao. Ngunit sa halip na tumakbo, niyakap niya ang kanyang anino. Bilog ng hangad, at sa wakas, tinanong siya ni Mang Elias, ano ba talaga ang nais mong makamit, anak? Matagal bago siya sumagot. Gusto kong maging tulay, hindi tagapagdala ng kadiliman, sagot ni Rosa. Kung may espiritong nawawala, gusto kong gabayan sila pabalik sa liwanag. Hindi para labanan ang dilim, kundi para balansihin ang lahat. Sa pagbigkas nito, ang itlog ay pumutok sa gitna ng apoy. Mula rito, umahon ang hugis ni Dagaang, isang itim na aninong humihiyaw. Nilinlang mo ako, Lunara, sigaw nito. Akala ko'y sisidlan kita, ngunit sinarado mo ang daanan. Ngunit bago siya makalapit kay Rosa, biglang dumating si Lira. Ako na lang, sabi ng bata. Ako na lang ang daanan mo, huwag na siya. Ngunit lumapit si Rosa at hinawakan ang kamay ni Lira. Hindi mo kailangang maging tagapagmana ng dilim. Maaari kang pumili. Nagningning ang palad ni Rosa, at unti-unting nawala si Dagaang sa gitna ng ilaw, hindi dahil sa lakas, kundi dahil sa pagtanggap. Sa wakas, ang espiritu ay tinanggap ang kanyang pagkatalo, hindi sa dahas, kundi sa pagbitiw ng galit. Pagkatapos ng laban natapos ang ritual. Ang langit ay luminaw. Bumalik ang katahimikan. Sa gitna ng patag, nakatayo si Rosa, o si Lunara, kasama si Lira na umiiyak, hindi dahil sa takot, kundi sa kauna-unahang pagkakataon, may yumakap sa kanyang pagkatao. Anak, ano ka na ngayon? Tanong ni Marita. Ngumiti si Rosa. Ako si Rosa, at ako rin si Lunara. Albularyo. Anak. Tagapamagitan. Hindi ko kailangan pumili. Ako ang tulay. Si Mang Elias ay tumango. Ngayon, nagsimula na ang bagong panahon. Ang panahon kung saan ang takot ay hindi na iisa lamang ang mukha. At mula noon, sa baryo ng mga albularyo, isinulat sa aklat ng mga anino ang kwento ng mag-inang albularyo, ang ina na lumaban para sa anak, at ang anak na pumili ng balans kaysa kapangyarihan. Part Siyam, ang bagong henerasyon ng albularyo lumipas ang mga buwan mula nang matapos ang matinding laban sa pagitan ni Rosa at Lira laban kay Dagaang. Unti-unti nang bumalik sa normal ang buhay sa baryo, ngunit hindi na ito magiging tulad ng dati. Sa kabila ng katahimikan, nananatiling nagbabantay ang mga anino ng nakaraan, handang muling sumalubong sa mga susunod na hamon. Pag-usbong ng panibagong liwanag si Rosa, o mas kilala na ngayon bilang Lunara, ay naging isang tunay na albularyo at tagapamagitan sa pagitan ng tao at mga nilalang ng dilim. Sa tulong ni Marita at Mang Elias, binuksan niya ang isang maliit na paaralan sa baryo kung saan tinuturuan nila ang mga kabataan na maging albularyo, alisto sa pakikipaglaban sa mga aswang, at higit sa lahat, matutong respetuhin ang balanse ng kalikasan. Ang mga bata, na dati natatakot sa kwento ng mga aswang, ay ngayon natututo kung paano magtanggol sa sarili at mag-alay ng mga ritual para mapanatili ang kapayapaan.
Ang bagong banta ngunit hindi pa tapos ang lahat. Isang gabi, habang nag-aaral si Lunara sa kanyang kwarto, may dumating na malamig na hangin. Biglang nagkaroon ng kakaibang pangamoy ang hangin, parang may nagmumulto sa hangin. Napansin niya ang isang kakaibang bakas ng itim na usok na unti-unting lumalapit sa bahay. Mabilis niyang tinawagan si Marita at Mang Elias. Nang magtipon-tipon sila, natuklasan nila na may mga bagong mangkukulam na naglalakbay sa iba't ibang baryo, at hindi katulad ng dati, mas maingat at mas malupit. Isang bagong pakikibaka na pag-alaman nila na ang mga bagong mangkukulam ay naghahanap ng mga itim na itlog, mga susi para muling isilang ang mga sinaunang espiritu ng kadiliman. Kailangan ng mag-inang albularyo na muling humarap sa mga panganib at ipagtanggol ang kanilang bayan. Pagtutulungan ng baryo habang nagpapalakas, tinipon nila ang buong baryo upang maghanda sa anibersaryo ng pagpisa. Itinuturo ni Lunara sa mga kabataan ang mga lihim ng kanilang lahi, hindi lamang ng pakikipaglaban kundi ng pagpapatawad at pagkakaintindihan sa pagitan ng tao at nilalang. Pagkatapos ng mga pagsubok na kanilang pinagdaanan, ang baryo ay nagkaisa sa ilalim ng pangunguna ni Lunara at Marita. Pinagsama-sama nila ang kanilang lakas, karunungan, at puso para sa isang mas matibay na pagtatanggol laban sa mga bagong mangkukulam na lumalapit. Ang pagtitipon ng mga albularyo isang gabi, sa gitna ng kagubatan, nagsagawa ng pagtitipon ang mga albularyo at mga tagapagtanggol ng baryo. Dito ipinagpalitan nila ang kaalaman, mga bagong ritual, at mga armas na gawa mula sa mga halamang gamot at sinaunang anting-anting. Nagsimula silang mag-organisa ng mga patrol sa gabi upang bantayan ang baryo laban sa mga aswang na sumusubok pumasok. Ang lihim na sandata isang araw, habang naglalakad si Lunara sa kabubatan, natuklasan niya ang isang sinaunang kuweba na puno ng mga sinaunang kasulatan at mga ritual na maaaring magpalakas sa kanila laban sa kadiliman. Nakita rin niya ang isang mahiwagang kawali na sinasabing pinapagana ng apoy ng liwanag at may kakayahang sumunog sa anino. Gamit ang mga natutunan mula rito, sinimulan nilang gawin ang mga ritual para maipasa ang lakas ng mga ninuno sa mga susunod na henerasyon. Ang bagong hamon ngunit habang sila'y nagpapalakas, unti-unti ring dumadami ang mga aswang sa paligid ng baryo. Ang ilan sa mga ito ay mas matindi at mas tuso kaysa sa mga nakalipas. Sila ay nagtatago sa mga anyo ng tao, kaya't naging mahirap silang tuklasin. Nagkaroon ng pagtatalo kung paano sila haharapin, dapat bang sugpuin sila ng dahas o pag-usapan upang mapanatili ang kapayapaan. Sa pagdaan ng mga araw, napansin ni Lunara at ng grupo ng mga albularyo na may isang anino na palihim na gumagalaw sa likod ng mga bagong aswang. Hindi ito ordinaryong mangkukulam kundi isang makapangyarihang nilalang na may kontrol sa mga anino, isang matandang espiritu na kilala bilang itim na tagapagligtas. Ang pagkakakilanlan ng itim na tagapagligtas na pag-alaman mula sa mga matatandang kasulatan na ang itim na tagapagligtas ay isang nilalang na dating tumulong sa mga tao, ngunit dahil sa pagkakanulo, napunta siya sa kadiliman at naging isang mapanirang puwersa. Ngayon, nais niyang bawiin ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng mga mangkukulam at pagbaha ng takot sa baryo. Ang paninindigan ng baryo nagpasya sina Lunara, Marita, at Mang Elias na harapin ang itim na tagapagligtas sa isang mahiwagang lugar sa gitna ng kabubatan, isang lugar kung saan nag-ugnay ang mga mundo ng buhay at kamatayan. Pinaghahandaan nila ang labanan gamit ang mga ritual, dasal, at anting-anting. Pinayuhan sila ng tagabantay na ang labanang ito ay hindi lang pisikal kundi pati na rin espiritual. Ang labanan ng liwanag at kadiliman sa gabi ng labanan, naglabanan ang liwanag at kadiliman sa gitna ng kabubatan. Si Lunara ay gumamit ng kanyang lakas ng balanse, habang sina Marita at Mang Elias naman ay nagpalit-palit sa pagdarasal at paglalagay ng mga pananggalang. Unti-unting naipit ang itim na tagapagligtas sa liwanag, ngunit bago tuluyang mawala, nagbigay siya ng babala, hindi ako ang huli. May mas madilim na darating pagkatapos ng matinding labanang nilahukan ni Lunara, Marita, at Mang Elias laban sa itim na tagapagligtas, may napansin silang kakaibang pagbabago sa paligid ng baryo. Unti-unting nagiging madilim ang kalangitan kahit araw, at may mga kakaibang ulat mula sa mga kalapit na barangay tungkol sa nawawalang mga tao at mga aninong naglilihim sa mga kagubatan. Ang babala mula sa tagabantay isang gabi, dumating muli ang tagabantay sa kanilang tahanan. Sa isang mahigpit na tinig, sinabi nito na ang itim na tagapagligtas ay hindi lamang isang nilalang kundi isang paunang palatandaan ng mas malaking panganib, ang pagbabalik ng Haring Kadiliman. Isang sinaunang aswang na pinaniniwala ang pinuno ng lahat ng mga aswang at mangkukulam.
Ayon sa tagabantay, ang Haring Kadiliman ay may kapangyarihang baguhin ang anyo at kontrolin ang mga kaluluwa ng mga tao upang maging mga tagasunod niya. Ang paghahanda ng baryo nagpulong ang lahat ng albularyo, mga matatanda, at mga kabataan upang pag-usapan ang mga susunod na hakbang. Hindi na ito simpleng labanang pisikal, kailangan nilang ihanda ang kanilang mga sarili sa espiritual at mental na aspeto. Nagsimula silang mag-ensayo ng mga sinaunang ritual, at naghanap ng mga makapangyarihang anting-anting na matagal nang nakatago sa mga lihim na lugar. Ang pagdating ng mapanlinlang na kapayapaan, habang nagpapatuloy ang paghahanda, may dumating na isang estranghero sa baryo, isang lalaki na nagpakilala bilang tagapaghatid ng kapayapaan mula sa isang kalapit na barangay. Siya ay may kakaibang karisma at tila may hawak na lihim. Marami ang natuwa sa kanyang pagdating, lalo na si Lunara, ngunit hindi sinasadyang napansin ni Marita ang kakaibang aura sa lalaki, isang malamig na hangin na nagmumula sa kanyang mga mata. Muling nagtipon ang mga albularyo sa bahay ni Marita upang pag-usapan ang pagdating ng estranghero. Sa unang tingin, tila siya'y isang tagapagligtas, nagdadala ng tulong, payo, at mga bagong kaalaman tungkol sa mga aswang na matagal nang sinusubaybayan sa ibang lugar. Ngunit si Marita ang unang nakaramdam ng hindi pagkakasiya. Ang pagsisiyasat ni Marita, tahimik na sinubaybayan ni Marita ang estranghero sa loob ng ilang araw. Napansin niyang palihim itong lumalapit sa mga matatanda at kabataan ng baryo, nagbibigay ng mga pangakong magbibigay ng kapayapaan, ngunit sa halip ay nagpapakalat ng takot. Isang gabi, nakita ni Marita ang estranghero na nag-uusap sa isang anino, malinaw na nakikipag-alyansa siya sa mga malalakas na espiritu ng kadiliman. Hindi nag-aksaya ng panahon si Marita at ipinagtapat ang kanyang mga nadiskubre kay Lunara at Mang Elias. Ang pagbubunyag sa harap ng buong baryo, inihayag ni Marita ang lihim ng estranghero. Siya pala ay isang albularyong nagtaksil, nagbabalak buksan ang daan para sa pagdating ng Haring Kadiliman. Ginamit niya ang kanyang mga salita upang manipulahin ang mga tao at pahinain ang kanilang pagtutol. Nagkaroon ng tensyon at takot sa baryo. Ang ilan ay naniwala sa estranghero, ang iba naman ay nanindigan kasama si Lunara. Ang paglaban sa panloloko, hindi nagtagal, lumitaw ang estranghero sa gitna ng baryo, handang harapin si Lunara at ang kanyang mga kasama. Naglaban sila ng mga ritual, anting-anting at mahika ng mga albularyo. Sa huli, nagtagumpay si Lunara matapos gamitin ang lakas ng pagkakaisa ng baryo laban sa estranghero. Napalayas siya, ngunit nagbigay ito ng babala, hindi pa tapos ang lahat, babalik ako, dala ang mga hukbo ng kadiliman. Matapos mapalayas ang estranghero, tila nagkaroon ng panandaliang katahimikan sa baryo. Ngunit si Lunara at ang iba pang albularyo ay alam na ito ay panandaliang pahinga lamang. Ang babala ng estranghero ay patunay na may mas malalaking panganib na paparating. Ang pagkakaunawaan ng baryo, nagkaisa ang baryo na palakasin pa ang kanilang mga pananggalang at espiritual na depensa. Nagsimula silang magtatag ng mga bagong ritual na magpapatibay sa kanilang pagkakaisa, kabilang na ang mga dasal, sayaw, at pag-aalay sa mga espiritu ng kalikasan. Pinili rin ni Lunara na maglakbay sa malalayong lugar upang maghanap ng mga sinaunang kaalaman at makipag-alyansa sa ibang mga albularyo. Ang pagsalubong sa bagong kaaway, habang nasa isang malayong gubat si Lunara, nakatagpo siya ng isang lihim na samahan ng mga mangkukulam na nagbabalak na palaganapin ang impluensya ng Haring Kadiliman sa buong rehiyon. Nakilala niya ang isang matandang albularyo na dati ring nakipaglaban sa mga aswang, ngunit nagtagumpay sa isang lihim na pamamaraan ng pagharang. Tinuruan siya ng matandang albularyo ng isang makapangyarihang ritual na may kakayahang hadlangan pansamantala ang kapangyarihan ng Haring Kadiliman. Ang pagbabalik sa baryo, pagbalik ni Lunara sa baryo, dala niya ang bagong kaalaman at lakas. Ipinasa niya ito sa mga kabataan at mga kasamang albularyo upang mas mapaghanda sila sa nalalapit na digmaan. Ngunit habang sila ay naghahanda, may mga balita mula sa mga kalapit na baryo tungkol sa mga kaganapan ng mga tao na nawawala at mga kakaibang anino na naglalakad sa gabi, mga senyales na unti-unting kumakalat ang kadiliman. Dumating ang panahon na ramdam na ng lahat ng taga-baryo na hindi na nila kayang palampasin pa ang lumalawak na panganib. Si Lunara, kasama si Marita, Mang Elias, at ang mga kabataang albularyo, ay nagsimulang magplano para sa huling labanan laban sa Haring Kadiliman at sa mga hukbong ng kadiliman na unti-unting sumisira sa kanilang paligid. Ang pagtatag ng sandigan, pinagsanib puwersa nila ang lahat ng mga natutunan mula sa sinaunang kasulatan, mga ritual, at sa matandang albularyo na nakilala ni Lunara.
Gumawa sila ng matibay na sandigan na binubuo ng mga anting-anting, dasal, at mga sagradong apoy na kailangang panatilihing naglalagablab sa puso ng bawat tagapagtanggol. Pinili nilang iligtas muna ang mga mahihina, at maghanda ng mga tago at ligtas na lugar para sa mga bata at matatanda. Ang pagtatalaga ng mga tagapangalaga, hinati nila ang baryo sa iba't ibang sektor. Bawat isa ay may kanya-kanyang tagapangalaga na may tungkuling bantayan at ipagtanggol ang kanilang lugar laban sa pag-atake ng mga aswang. Si Lunara ang pinili bilang pangkalahatang tagapamahala, habang si Marita ay naging tagapagsanay ng mga kabataan. Si Mang Elias naman ang tagapayo sa mga ritual at espiritual na lakas. Ang panimula ng labanan, isang madilim na gabi, nagsimulang umatake ang mga hukbo ng kadiliman. Nilusob nila ang baryo mula sa iba't ibang panig, gamit ang mga malupit na taktika at pangkukulam upang sirain ang kanilang depensa. Ngunit ang pagkakaisa at tapang ng baryo ay mas malakas. Nagpalitan sila ng mga mahika, tinulungan ng mga anting-anting, at ginamit ang mga natutunang ritual upang mapanatili ang liwanag sa kabila ng kadiliman. Ang pakikipagsapalaran ni Lunara sa gitna ng kaguluhan, hinarap ni Lunara ang mismong haring kadiliman. Isang labanan ng lakas, isip at puso ang kanilang dinanas. Sa tulong ng mga aral ng kanyang ina at ng matandang albularyo, nagtagumpay si Lunara sa paghadlang sa kapangyarihan ng kalaban. Ngunit nanatiling babala sa kanyang isipan ang sinabi ng itim na tagapagligtas, may mas madilim pa na darating. Matapos ang matinding laban kay Haring Kadiliman, nagdusa ang baryo sa mga sugat ng digmaan, pisikal man o espiritual. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili ang diwa ng pagkakaisa at pag-asa. Ang huling ritual ng paglilinis pinangunahan ni Lunara at ng mga albularyo ang isang malawakang ritual upang linisin ang baryo mula sa mga nalalabing kadiliman. Inanyayahan nila ang buong komunidad na makiisa sa pag-aalay ng mga bulaklak, pagkain, at mga dasal para sa kapayapaan. Sa gitna ng ritual, naramdaman nila ang pag-alis ng mabibigat na anino, tila muling nabuhay ang liwanag ng baryo. Ang pagpasa ng tungkulin sa pagtanda ni Marita, ipinasa niya ang kanyang kaalaman at kapangyarihan kay Lunara at sa mga kabataan na ngayoy handang ipagpatuloy ang laban. Itinuro niya ang kahalagahan ng balanse sa pagitan ng tao at ng kalikasan. Sinabi niya, hindi matatapos ang laban kung hindi natin ipapasa ang liwanag sa mga susunod na henerasyon. Ang bagong bukang liwayway habang sumisiklab ang unang liwanag ng araw, nakita ng buong baryo ang bagong simula, isang bukang liwayway na puno ng pag-asa, lakas, at panibagong pangarap. Si Lunara ay nakatayo sa harap ng mga tao, handang pangunahan ang baryo sa mas maliwanag na bukas, handang harapin ang anumang pagsubok na darating.